Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos. Pero unahin muna natin ang manalangin. Ihanda natin yung ating puso at isipan. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming amang banal, muli kami nagpapasalamat sa isang napakagandang opportunity na naman na ipinagkaloob mo sa amin, yung makapakinig, mag-aral, at makapagpasa ng iyong mga salita o Diyos. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, samahan mo po kami, turuan, gabayan, Lord. Buksan yung aming mga puso at isipan para, Lord, yung aming mga madidinig, maintindihan naming mabuti ito. At ito'y maisabuhay namin, O Diyos. Tulungan mo po ako, turuan mo po ako, gabayan mo rin po ako para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa inyong mga salita. Lord, we believe na narito ka, kasama ka naming mag-aaral ng iyong mga salita. At ikaw po ang magsasalita para sa akin. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Muli mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, nandito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. Pero unahin ko lang muna yung mga bago po dyan sa aking channel. Na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos. At paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago pang mga i-upload ko. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, John chapter 21 po ang aking isi-share sa inyo. At dito, yung muling pagpapakita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod. After niyang mabuhay, ilang beses siya nagpakita. Dito pangatlo na yung kanyang pagpapakita sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga disipulo. Chapter 21 ng John, mga kapatid. Dito, sabi dito sa verse 1, makalipas ng ilang araw, muling nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya sa may lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Sabi dito mga kapatid, verse 2, magkakasama noon sina Simon Pedro, Tomas na tinawag na Kambal, Nathaniel na taga Cana na bayan ng Galilea, mga anak ni Zebedee at dalawa pang mga tagasunod. At dito po tayo magpo-focus. Verse 3 hanggang verse 6 po. Sabi po dito, sinabi ni Simon Pedro sa kanila, mangingisda ako. At sumagot sila, yung mga kasamahan niya, sasama kami. Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Pero wala silang nahuli ng gabing iyon. Nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan. Pero hindi nila nakikilala na si Jesus iyon, o hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Verse 5, tinawag sila ni Jesus, mga kaibigan, may huli ba kayo? Sumagot sila, wala po. At verse 6, sinabi ni Jesus sa kanila, ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Yun nga ang ginawa nila. Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng kanilang huling isda, mga kapatid. Salamat sa salita ng ating Diyos. Nangisda sila si Simon Pedro. Ating gabi na.
wala pa rin nahuhuli kahit isa. So may napansin silang isang nakatayo doon sa dalampasigan at tinanong sila, "Mga kaibigan, may huli ba kayo?" "Wala po," sabi nila. At sabi nga dito, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." No, merong utos na nangyari. At talagang sinabi pa kung saan banda ihuhulog, kung saan part ng bangka ihuhulog ang lambat. At sabi rito, iyon nga ang ginawa nila, halos hindi na nila mahila, sabi rito, ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. May specific na tinuro ang Panginoong Hesus dito sa kanan. No, pwede din namang dito sa kaliwa, dito sa bandang likuran, no? Pero yun ang ginawa nila, yun ang sinunod nila. At kaya ang nangyari, nakahuli sila ng napakarami, halos hindi nga nila mahila ang kanilang lambat sa dami ng kanilang nahuli, mga kapatid. So, sa aking buhay din at sa ating buhay, maraming sinasabi ang ating Panginoong Hesus. Marami siyang inuutos. Pero kung minsan, kagaya ko rin noon, na kung ano yung sinabi niya, hindi ko sinusunod. Sinusunod ko yung gusto ko. Gusto ko itong gawin ko. Gusto ko dito ako pumunta. Gusto ko ito eh. Ganyan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi yan. Dapat ito. Matigas ang ulo ko eh. Hindi, ito ang gusto ko eh. Ito ang gusto ko. Maganda to. Okay to. Maganda to sa paningin ko. Ganyan tayo. Ganyan ako, mga kapatid. Hindi natin pinapakinggan ang utos ng ating Panginoon. Hindi natin sinusunod ang utos ng ating Diyos. Kaya kung minsan, pag nagkamali, yung desisyon natin, palpak. Lord, matatawag natin ang Diyos. Bakit mo po ako pinabayaan? Bakit ito po ang nangyari sa akin? Samantalang tayo naman ang may kagustuhan. Dito tinuturo sa atin, sumunod tayo. Yung tamang pagsunod. At kung ano yung sinabi niya, yun mismo ang ating gagawin. Hindi yung, sige nga po, susunod ako. Pero hindi naman lahat yun ginawa natin. Kaya madalas nagkakamali ako. Kaya madalas nagkakamali tayo. Hindi natin sinusunod ng maayos. Minsan nauna yung katigasan ng ulo. Diba? Minsan yung katamaran. Minsan yung salitang bukas na lang. Mamaya na lang. Saka na lang. Diba? Ganyan ako. Ganyan tayo kung minsan, mga kapatid. Pero dito, ang inuutos sa atin ay yung obedience. Kasi, kung inuutusan tayo ng Diyos at hindi natin lahat ginawa, hindi na rin tayo sumunod doon. Sasabihin, sinunod ko naman yung iba. Yung iba, hindi mo sinunod nga lahat eh. So, ang labas nun, hindi pa rin lahat sinunod natin. Parang masasabi nga na wala naman tayong sinunod, kundi yung sarili natin, o kundi yung katamaran, o yung sinusunod natin yung gusto lang natin na gawin. Yung kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Bakit hindi natin gawin yung sundin yung makakapagpasaya sa Diyos? At si Lord na yung bahala sa ating buhay, na siya naman ang magpapasaya sa atin. Diba? Bakit hindi kaya natin yun unahin, mga kapatid? Unahin natin sundin ng Diyos, sigurado magiging masaya siya. Kapag sinunod natin siya, tutuwa siya. Kasi masasayahan siya dun sa langit habang nakatingin sa atin. Nahirapan. Sabi ng Lord, nahirapan siya sa ginawa niya doon sa pinag-utos ko, pero pinilit niya. Ginawa niya lahat ng magagawa niya. At wala siyang sinuway dun sa aking mga sinabi. Sinunod niya lahat. Hirap na hirap siya. Sabi ni Lord, ako nang bahala sa iyo, nak. Sa pagkakataong ito, dahil sinunod mo ko, magiging masayang masaya ka sa buhay mo. Diba? Napakasarap nun. Diba? Yes, mahirap ang mga pinag-uutos ng Diyos. Pero, hingin natin yung tulong
yung gabay, yung protection. Hingin natin yung wisdom and knowledge. Sigurado pag hiningi natin yan na nanggagaling sa ating mga puso at sinunod natin siya 100%, 100% din. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan po ang totoo. Dahil sa Diyos, walang imposible. Lahat kaya niya. Walang mahirap sa Kanya eh. Tayo lang ang madalas nahihirapan. Pag nahihirapan, sumusuko na. Pero kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat, basta susunod ako sa iyo, Lord, lahat gagawin ko, ikaw na po ang bahala sa akin. Si Lord na talaga ang bahala sa iyo kasi sinunod mo siya eh, sinusunod mo siya eh, lahat ginagawa mo eh. Kaya si Lord na ang bahala sa iyo. Kaya dito, kung ano yung sabihin ng Diyos, kagaya kila Simon Pedro, ihulog mo sa kaliwa. Hinulog nila, nakahuli nga. Tayo din. Kung sabihin naman sa atin sa kaliwa din tayo. Kung sabihin sa unahan tayo. Pag sinabing sa likuran tayo. Ganun ang gagawin natin. Kung ano mismo ang kanyang sinunod. At sigurado ko, 100% pagpapalain tayo dahil sa pagsunod natin sa ating Diyos. So, ang tinuturo sa atin ngayon, sumunod, at wala nang iba, kundi sumunod sa ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa, napakinggan, napag-aralan na naman. At salamat sa ating Diyos kasi tinuruan na naman niya tayo na maging masunurin sa Kanya. At ang lahat, siya na bahala. Basta maging masunurin lang tayo sa Kanya. Mahirap man yan o madali, gawin natin. Basta ulitin ko lang, hihingi tayo ng tulong sa Diyos palagi. Mananalangin tayo palagi. Alam ko mapapakinggan niya tayo. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa Kanyang tinuro na naman sa atin ngayon mga kapatid. Salamat sa pagbukas nyo na naman ng inyong tenga, ng inyong puso at isipan sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Muli tayong mananalangin dahil ito ang utos ng Diyos na tayo manalangin, susundin natin. Let us pray. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat dahil muli mo kaming kinausap. Salamat dahil muli mo kaming inutusan. Salamat, Lord, dahil itinuturo mo sa amin na maging obedient kami, na sumunod kami ng buong puso't kaluluwa sa iyo. Dahil ang pagsunod ay tanda ng aming pagmamahal sa iyo. At kung mahal ka namin talaga, kami po ay susunod sa iyo. Yan ang ituro mo sa amin. Yan ang itatak mo po sa aming puso at buong pagkatao ang maging masunurin sa iyo. Lord, salamat, salamat, salamat po. Dahil alam ko po na nadinig mo po ang aming pag-aaral na ito, nakita mo at nadinig mo po ang aming panalangin ito. Kaya kiniklaim namin na ito'y nakarating sa iyo. Kaya kami po ay nagpapasalamat at kiniklaim namin ang pagpapalang ipagkakaloob mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po at salamat sa muling katagumpayan ng aming gawain ito. Dahil sinamahan mo na naman po kami. Salamat, Lord. Lord, nananalangin din ako sa aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng tao na sila rin ay makinig ng iyong mga salita at sundin ito ng buong puso at kaluluwa. Lord, salamat sa inyong tunay na pagmamahal sa amin lahat. Kiniklaim ko, Lord, na may magandang mangyayari sa aming buhay ngayong araw na to sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. I claim it and receive it. Tagumpay namin ay sunod-sunod. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan at patamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Dinig na dinig ng Diyos ang ating panalangin. Salamat din sa inyo mga kapatid hanggang sa susunod ko pong sharing. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.